الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tiyakin po natin paniwalaan na tayo po ay kabilang sa mga lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay kanyang pinagkalooban ng buhay na ang klaseng buhay na kanyang pinagkaloob sa atin ay walang hangganan. Hindi katulad ng mga ibang linikha, kapag sila po ay mabawian ng buhay, hanggang doon lang sila. Pero tayong mga tao, ang klaseng buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay buhay na walang hangganan. Ito po ang maibibigay na kahulugan ng isang talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Bilang paliwanag sa talata na ito, sinabi ni Sheikh Khalid Al-Musleh, mayroon daw dalawang layunin na napapaloob po sa talata na ito. Mayroon dalawang layunin ang napapaloob po sa talata na ito. Ang unang layunin ay gayatun minal khalq. Ang ibig ko sabihin na bakit umaunawaan sa talata na ito kung ano ang layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin. Sa iyong pagsamba sa Kanya. Pangalawang layunin na napapaloob po maunawaan sa talata na ito, gayatun allati yasiru ilayhi al-khalqu. Ang layunin na kung saan mapupuntahan ng bawat isa sa atin. Ang layunin kung saan mapupuntahan ng bawat isa sa atin. Ang layunin kung saan ano ang madadatnan ng bawat isa sa atin. Kaya ito po ay nangangahulugan na kahit tayo ay madatnan ng kamatayan, may panahon at may oras na tayo po ay babangon muli. Bakit po tayo babangon muli? Ipagpatuloy po natin ang buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Darating po tayo sa kabilang buhay na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, liyajziyal ladhina asa'u bima amilu
وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. Pagdati natin sa kabilang buhay, ipagkakaloob ang parusa sa mga taong hindi nila naiwawasto ang kanilang buhay dito sa mundong ibabaw. Ipagkakaloob ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong hindi nila binutihan ang kanilang buhay dito sa mundong ibabaw. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. At ganon din ipagkakaloob ang gantimpala magandang gantimpala sa mga taong naiwasto nila ang kanilang pamumuhay dito sa mundong ibabaw. Yun ang unang talata. Maaari po natin ito isaulo dahil sa pagkatapos ng ating leksyon ay magbibigay po tayo ng mga ilan na katanungan. Sino man ang makakasagot ay mayroon po siyang matatanggap na isang bagay, insyaAllah. Kaya po tayo manahimik. Dapat po natin ito pakinggan. Tayo po ay dumadaan sa tatlong lugar. Ang unang lugar na ating dadaanan ay ang mundong ibabaw na ito. Pangalawang lugar ang ating mga libingan. Pangatlong lugar ay sa kabilang buhay. Yun ang final na destination ng bawat isa sa atin. Yun ang final na mapupuntahan ng bawat isa sa atin. Yun ang pangalawang layunin sa paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipagkakaloob niya sa atin ang buhay na walang hangganan. Pero dalawa lang lugar na pinaghanda po para sa atin. Doon sa kabilang buhay. Paraiso at saka impyerno. So ang ibig ko sabihin, kung doon po tayo makakatuloy sa paraiso, lahat ng mga kabutihan ng ating pinapakinabangan doon sa paraiso ay mananatili po sa atin, hindi mawawala sa atin. Ito ay hindi mapuputol dahil sa mismo tayong nagmamayari sa mga kabutihan na ito ay hindi po tayo madadatnan ng kamatayan. Ilayo po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa impyerno. Kung doon naman tayo makakapasok, patutuloy sa impyerno, ganun din ang klaseng buhay po natin doon sa impyerno ay habang buhay. Hindi po tayo madadatnan ng kamatayan. Patuloy pa rin at tayo po ay paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Patuloy pa rin at tayo ay hindi makakapahinga. Patuloy pa rin at tayo ay makakaranas ng masaklap, masakit na pangyayari. Nararapat po maunawaan ng bawat isa sa atin ang mga ganitong bagay. Ang nararapat po sa atin, paano po tayo mapagsumikapan ang kabutihan natin sa dalawang lugar na ito. Ang kabutihan po natin dito sa mundong ibabaw, pangalawa, kabutihan natin sa ating mga libingan, pangatlo, kabutihan natin doon sa kabilang buhay. May tatlong kaalaman
Kapag naunawaan po natin ang tatlong kaalaman na ito, makakasigurado po tayo na tayo ay maipagkakaloob sa atin. Tayo po ay papasa sa tatlong lugar na ito na ating nabanggit. Siya yung pag-uunawa, una, huwag natin kalimutan. Tatlong kaalaman na kapag ito ay ating pinaniwalaan, isinabuhay, tiyak na makakasigurado po tayo na maipagkakaloob sa atin ang kabutihan dito sa mundong ibabaw at sa ating mga libingan at sa kabilang buhay. Higit sa lahat ay sa kabilang buhay. Ang unang kaalaman, ma'rifatul abdi rabbahu. Ang pag-uunawa ng isang alipin sa kanyang Panginoon. Pangalawang kaalaman, ma'rifatul abdi dilahu. Ang pag-uunawa ng isang alipin sa kanyang relihiyon. Pangatlong kaalaman, ma'rifatul abdi nabiyahu. Ang pag-uunawa ng isang alipin sa propeta na kung saan siya po ay isinugo ng Allah sa atin. Ito po ang tatlong kaalaman. Huwag natin kalimutan. Ma'rifatul abdi rabbah. Ano po ang kahulugan? Ma'rifatul abdi dina. Ano po ang kahulugan? Ma'rifatul abdi nabiyahu. Ano po ang kahulugan? Isa yun sa itatanong. Mamaya, insyaAllah. Ang tatlong kaalaman na ito, tatlong pag-uunawa. Ano ang dahilan kung bakit po natin nasabi na ito po ang napakahalagang kaalaman at dahil sa kanya tayo po ay papasa dito sa mundong ibabaw, dahil sa kanya tayo po ay papasa giginhawa doon sa ating mga libingan, dahil sa kanya tayo po ay papasa sa kabilang buhay. Banggitin po natin ang mga bagay na ito. Ang unang bagay, annaha mausufatun bi amrayni. Annaha mausufatun bi amrayni. Ang tatlong kaalaman daw, ito ay itinangi ng dalawang bagay. Naitangi sa kanya ang dalawang katangian. Ang unang katangian, annaha aujabul wajibat. Ano ang ibig ko sabihin na aujabul wajibat? Ang mga kaalaman dito sa mundong ibabaw, kung mayroon sa kanila na matatawag na obligado, pero ang pinaka-obligado sa lahat ng mga kaalaman ay ang tatlong kaalaman na ito. Aujabul wajibat. Ito po ang unang katangian sa tatlong kaalaman na ito. Siya po yung matatawag na aujabul wajibat, pinaka-obligado sa lahat ng mga kaalaman. Kakailanganin po natin ang kaalaman sa panggagamot,
at mga iba pang mga kaalaman. Pero yung kaalaman sa tatlong kaalaman na ito, pag-uunawa sa tatlong kaalaman ito ang pinaka-obligado sa atin. Nakakaiyak naman na ating napapansin sa iba nating mga kapatid ay sinasalungat nila ang ganitong pag-uunawa. Ang pinakamahalaga, pinaka-obligado sa kanila na kaalaman ay yung kaalaman dito sa mundong ibabaw. Mga kaalaman na makamundong bagay. Mga kaalaman para sa mga makamundong bagay. Ito po ang kanilang napapansin at ito po ang kanilang binigyan ng halaga. Hindi po nila nalaman na ang pinaka-aujabul wajibat, pinaka-obligadong kaalaman sa lahat ng mga kaalaman dito sa mundong ibabaw ay ang tatlong kaalaman na ating nabanggit kanina. Ang pag-uunawa sa Panginoon, ang pag-uunawa sa kanyang relihiyon, at pag-uunawa sa kanyang propeta. Yun ang unang katangian sa tatlong kaalaman na ito. Aujabul wajibat. Aujabu al-wajibat. Pangalawang katangian, siya po ay matatawag na ahammul muhimmat. Pinakamahalaga at pinaka-importante sa lahat ng mga kaalaman. Kung itatanong sa inyo, sa atin, ano ang pinaka-mahalaga? Ano po ang pinaka-importanteng kaalaman? Ang tamang nating maisasagot ay ang tatlong kaalaman na ating binanggit. Kayo mismo ang nakakaalam sa ating mga sarili. Dahil sa mayroon pa sa atin, lalo na ang mga magulang, na iba ang kanilang pinagsusumikapan, maunawaan ang kanilang mga anak. Mayroon sa mga magulang na iba ang kanilang pinagsusumikapan, iutos sa kanilang mga anak na kaalaman. Salungat sa ating naipaliwanag. Yun ang dalawang katangian. Ulitin ko po, annaha aujabul wajibat, pangalawa ahammul muhimmat. Ang ibig ko sabihin, aujabul wajibat, ang tatlong kaalaman ito ay siya po ang pinaka-obligado sa lahat ng mga kaalaman at siya ang pinaka-importante, pinakamahalaga sa lahat ng mga kaalaman dito sa mundong ibabaw. Bakit po natin nasabi? Kung mayroon magtatanong, bakit natin nasabi na siya po ang pinaka-obligado sa lahat ng mga kaalaman at pinaka-importante sa lahat ng mga kaalaman? Ito ang sagot. Dahil sa ang Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay tandang linikha para sa pagsamba sa Kanya. Lianna Allah khalaqana lil'ibadah. Tayo po ay Kanyang linika para sa pagsamba sa Kanya. Wa amarana biha, na
At ito ay kanyang ipinag-utos sa atin. Ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Masambahin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagsamba na ito, napapaloob po sa kanya ang dalawang bagay. Ang pagsamba na ito na nabanggit sa sinabi ng Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hindi ko linika ang mga engkanto at mga tao maliban lang sa ako ay kanilang sambahin. Napapaloob po dito ang tatlong bagay. Fajtama'a fil ibadati amran. Ang unang bagay na napapaloob po sa pagsamba na ito, annaha al-hikmatul ilahiyya min khalqil jinni wal ins. Ang pagsamba na ito, siya yung matatawag na layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa mga engkanto at mga tao. Pangalawang bagay na napapaloob po sa pagsamba na ito, annaha amrullahi syar'i. Ang pagsamba na ito ay utos ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang batas o bilang religion. Ito po ang napapaloob po sa pagsamba na ito. Walamma ijtama'a fil ibadati al-amrani kanat hadhihi al-ma'arif awjabul wajibat wa ahammul muhimmat. Dahil sa napapaloob po sa pagsamba na ito ang dalawang bagay, iyon ang dahilan na ang tatlong kaalaman na ating nabanggit kanina, siya po ay matatawag na awjabul wajibat, pinakaobligado sa lahat ng mga kaalaman, wa ahammul muhimmat, at siya po ang matatawag na pinakamahalaga at pinakaimportante sa lahat ng mga kaalaman. Huwag natin kalimutan, kung may magtatanong, bakit po natin nasabi na ang kaalaman po ito ay tatlong kaalaman, siya po ay pinakaobligado sa lahat ng mga kaalaman at siya ang pinaka-importante sa lahat ng mga kaalaman. At ang pagsasabuhay sa tinatawag na pagsamba na ito, kailanman hindi mangyayari, kailanman hindi magaganap, maliban lang sa ito ay sa pamamagitan ng tatlong kaalaman na ito. Kailanman hindi natin maisasagawa ang tinatawag na pagsamba na ito po ang layunin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paglikha sa atin. Maliban lang sa pamamagitan ng tatlong kaalaman na ito. Ano po yung tatlong kaalaman? Una, ang pag-unawa sa Panginoon. Pangalawa, pag-unawa sa ay Propeta Muhammad. Pangatlo, pag-unawa sa kanyang relihiyon. Jazakallahu khairan. لأن إقامة العبادة لا تكون إلا بمعرفة ثلاثة أصول. Yun ang unang dahilan kung bakit po natin nasabi na ang tatlong kaalaman, tiyak na makakasigurado po tayo na
magagawa po natin ang kabutihan natin dito sa mundong ibabaw, kabutihan natin sa ating mga libingan, kabutihan natin doon sa kabilang buhay. Pangalawang dahilan, liannaha al-usulul izam allati bu'itha biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil daw sa ang tatlong kaalaman na ito, ito po ang matatawag na pinakamalaking haligi. Pinakamalaking haligi na kung saan ito ang dahilan kung bakit isinugo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Naunawaan po natin sa pamamagitan ng tatlong kaalaman ito, ano po ang katayuan ni Propeta Muhammad? Ano po ang dahilan? Ano po ang haligi ng da'wa ni Propeta Muhammad? Sumakanya nawa ang kapayapaan. Ang masasabi po natin, si Propeta Muhammad ay ang haligi ng kanyang pagbabahagi o pagpapalaganap ng Islam ay pinapakilala niya sa mga tao ang Panginoon. Pinapakilala niya sa mga tao ang Panginoon. Si Propeta Muhammad, pangalawa, ay pinapakilala niya sa mga tao paano sambahin ang Panginoon na ito. Si Propeta Muhammad, pangatlo, pinapakilala niya sa mga tao paano tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga pagsamba sa Panginoon. Kaya nararapat itangin kay Propeta Muhammad katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Hindi ka namin isinugo maliban lang sa bilang habag sa sangkatauhan. Bilang habag sa sangkatauhan. Pinag-utos sa atin na gawin po nating modelo, magandang modelo si Propeta Muhammad. Kabilang po sa dapat natin pulutin sa kanya na napakagandang pamamaraan o katangian ay siya po ay matatawag na rahmah, habag sa sangkatauhan. Bakit kung matatawag si Propeta Muhammad na habag sa sangkatauhan? Dahil sa ang haligi ng kanyang pagpapalaganap ng Islam, hindi mawawala sa tatlong bagay na ito. Tatlong kaalaman. Ipinapakilala ni Propeta Muhammad sa mga tao ang Panginoon Allah. Sa pamamagitan ng kanyang mga magagandang pangalan at mga matataas na katangian. Isa ito sa dapat po natin tularan sa kay Propeta Muhammad. Kung mahal po natin si Propeta Muhammad, ito po ang dapat natin tahagin. Ito po ang isa sa dapat natin tularan kay Propeta Muhammad. Ipinapakilala niya sa mga tao sino ang nararapat Panginoon. Hindi ang kanyang pinapakilala sa mga tao ay ang kanyang sarili. Kundi ang kanyang pinapakilala sa mga tao, ipinapaliwanag sa mga tao
sa pamamagitan ng mga bagay na nakikita ng mga tao ay ang maunawaan nila ang Panginoon. Tatanungin niya sila ang Panginoon o ibabahagi niya sa kanila na ang tunay na Panginoon, siya yung lumikha sa lahat ng mga lumikha. Ang tunay na Panginoon, siya ang lumikha sa 7 kalangitan, 7 kalupaan. Ang Panginoon, siya ang lumikha sa araw at sa buwan. Ang Panginoon, siya ang lumikha sa mga bituin. Ang Panginoon, siya ang lumikha sa mga hayop. Ang Panginoon, siya ang lumikha sa mga puno. Ang Panginoon, siya ang lumikha sa mga bundok. Ang Panginoon, siya ang lumikha sa lahat ng mga tao. Siya yung kinikilala ng lahat ng mga limikha na tunay na Panginoon. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru والشجر والدواب والشجر والجبال والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب والعياذ بالله. Hindi mo ba naunawaan sa madaling kahulugan sa sinabi ng Allah? Hindi mo ba naunawaan o Muhammad katiyakan ng Allah? Yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Nagpapatira pa sa kanya ang anuman nakatira, lahat ng nakatira sa 7 kalangitan at 7 kalupaan. Wasyams, at nagpapatira pa sa kanya ang araw. Wal qamar, at nagpapatira pa sa kanya ang buwan. Wan nujum, at nagpapatira pa sa kanya ang mga bituin. Wasyajaru, at nagpapatira pa sa kanya ang mga puno. Wal jibal, at nagpapatira pa sa kanya ang mga bundok. Wadawab, at nagpapatira pa sa kanya ang mga hayop. Wa kathiru minan nas, at ganun din nagpapatira pa sa kanya ang marami sa mga tao. Wa kathirun haqqa alayhi al-azab, at ang karamihan naman sa mga tao, ang nararapat sa kanila ay ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ilayo po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ganitong pangyayari. Wal-iyadu billah. Isingit po natin ito na baka pwede natin pulutin na aral. Nasabi po natin kanina na pangalawang dahilan kung bakit po natin nasabi na ang 3 kaalaman ito ay napakahalaga, at ito din ang magiging dahilan para po tayo ay pumasa sa 3 lugar na ito. بأنها الأصول العظام التي بعث بها الرسول. Ingatan po natin. Tungkol po sa pagbabahagi ng kaalaman. Na hanggang doon lang tayo sa pagbabahagi sa mga batas ng Panginoon. Hindi natin binigyan ng halaga ang pagbabahagi sa mga tao paano nila malaman ang tunay nilang Panginoon. Paano po magkakaroon ng mga tao ng kumplitong pagmamahal sa Panginoon? Paano po magkakaroon ng mga tao ng kumplitong pagkakatakot sa Panginoon kung hindi po nila maunawaan ng tamang pag-uunawa ang Panginoon?
At ang mga tao na hindi po sila umabot sa ganitong katayuan, umabot po sila sa tunay, kumplitong pagmamahal sa Panginoon, umabot sila sa kalagayan na sila po ay natatakot po sila. Kumplito ang kanilang pagkakatakot sa Panginoon. Paano magiging mahalaga sa kanila ang pinag-utos ng Allah? Tayo mismo ang nakakapansin. May mga Muslim, parang walang halaga sa kanila ang mga utos ng Allah. Hindi nila pinapansin. Hindi nila isinasabuhay. May mga Muslim, walang halaga sa kanila ang mga pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano po ang dahilan? Dahil sa hindi po sila nagkaroon ng tamang pagmamahal sa Panginoon. Hindi po sila nagkaroon ng tamang pagkakatakot sa Panginoon. Kaya yun ang unang dapat po natin pagsinin. Huwag natin kalimutan ang pagbabahagi, pagpapakilala sa Panginoon sa mga tao. At tulad na halimbawa, kapag lumakas ang hangin, pwede natin sabihin o kunin na dahilan para maunawaan ng mga tao ang Panginoon. Sabihin po natin, Subhanallah, isa sa mga kadakilaan ng Panginoon ay siya po ay nakakapaglikha ng isang linika na hindi po natin nakikita. Katulad ng hangin. Tayo po ay naniniwala na may tinatawag na hangin, pero hindi naman natin nakikita. Hindi natin nakikita, pero pinaniwalaan po natin. Ito po ay pwede natin isagot sa mga kapatid na ang kanilang paniniwala na nararapat daw magiging Panginoon ay yung Panginoon na nakikita. Kailangan daw makita ang Panginoon. Ito po ang sasagot sa kanila. Ang sasabihin po natin sa kanila, hindi yung tama dahil may isang bagay na hindi natin nakikita, pero ito ay ating pinapaniwalaan. Ang hangin. Nakikita ba natin ang hangin? Ang ating kaluluwa. Nakikita ba natin ang ating mga kaluluwa, pero pinapaniwalaan natin na mayroon po tayong kaluluwa. Kung ito ay pwedeng mangyayari sa isang linika, paano kaya ang tagapaglikha? Pwede natin mapaniwalaan ang Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala na kahit man hindi natin makita, sapat na sa atin na ang kanyang maipakita ay ang kanyang mga katangian. Kapag pinagmamasdan natin ang mga bagay na ating nakikita dito sa mundong ibabaw, malalaman po natin, isa po sa ating maunawaan, na pinakamahalagang katangian ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, siya po ay walang katambal. Siya po ay walang katambal. Ang ibig po sabihin na walang katambal, walang kaagaw. Ibig po sabihin na walang kaagaw, hindi po tayo pwedeng magkaroon ng dalawang Panginoon. Hindi po tayo pwedeng magkaroon ng tatlong Panginoon. Hindi po tayo pwedeng magkaroon ng maraming Panginoon dahil sa magugulo tayo mismo. Dahil sa tiyak at siguradong magkakaagawan sila ng kagustuhan.
Ano ang mangyayari sa ating katawan kapag ang isang Panginoon ay gusto niya sa atin tayo ay pumangit, pero yung isang Panginoon naman ay gusto niya sa atin ay bumuwapo. Magugulo po tayo. Oh. Hindi ba tayo magugulo? Law kana fihi ma alihatun illallah lafasadata. Kung mayroon isang Panginoon na maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin na dalawang Panginoon, ano ang magiging resulta? Lafasadata, masisira ang pamumuhay dito sa pitong kalangitan at pitong kalupaan. Lafasadata. Kaya sapat na ito bilang katangian o bilang tanda sa pagkakaroon o pagiging Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa siya po ay walang katambal, walang kaagaw. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Hindi niyo ba mapapansin ang inyong mga katawan? Mismo sa ating mga katawan, malalaman po natin ang pagkakatotoo ng katangian ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala na siya po ay walang kaagaw, walang katambal. Sinabi ng Allah, ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni. Hindi ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na lalagyan niya ng dalawang puso ang isang lalaki. Pwede natin sabihin, hindi ginawa ng Allah na lalagyan niya ng dalawang puso ang isang babae. Dito yung iba pang bahagi, parte ng ating katawan, pwede magiging dalawa. Maaari po tayo makakapagbanggit ng isa sa parte ng ating katawan, ito po ay dalawa. Ano po yung may bibigay mo na halimbawa? Ha? Dalawang mata. Dalawang mata. Ha? Dalawang tainga. Dalawang kamay, dalawang paa. Pero ang ating puso, dalawa o hindi? Hindi. Nag-iisa. Bakit ganito? Dahil sa ating mga puso, siya ang hari. Siya ang hari ng lahat ng bahagi pati ng ating katawan. Siya ang sinusunod ng bawat parte ng ating katawan. Ano man ang nilalaman ng ating mga puso, ano man ang pinag-utos ng ating mga puso, bawat parte ng ating katawan, ito ay hindi nila matatanggihan. Kaya yung taong nagsasabi na mahal niya ang Allah, maaari po natin tingnan sa kanyang katawan. Kung mahal mo ang Allah, bakit doon ka tumatabi o doon ka lumalapit sa mga masasamang gawain? Kung mahal mo ang Allah, bakit ang dalawang mata mo, ito po ay ginagamit mo sa mga bagay na hindi ka nais-nais sa Allah subhanahu wa ta'ala? Iyon ang dahilan. Dahil sa kung nagkaroon po tayo ng dalawang puso, magugulo ang ating katawan. Magugulo ang bawat parte ng ating katawan. Magkakaroon po sila ng pag-aalinlangan kung saan ang kanilang susunod paniniwalaan sa dalawang utos ng puso.
Halimbawa, ang isang puso ay ang iutos niya sa ating mga mata, dalawang mata, ay ipikit mo ang dalawang mata mo. Pero ang isang puso ang iutos niya, buksan mo ang dalawang mata mo. Anong mangyayari? Ito po ay nangangahulugan. Mismo sa ating pangangatawan, mauunawaan po natin ang tunay na Panginoon, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Makayanan po natin isingit yung pinaka-importante. Ang pangalawang dahilan kung bakit po natin nasabi na pinakamahalaga ang tatlong kaalaman ito dahil sa ito po ang malalaking haligi na kung saan isinugo si Propeta Muhammad, kung saan dahilan na ipinag-utos o isinugo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapapansin po natin ito. May mga tao na nagbabahagi, nagpapalaganap ng Islam. Pero dahil naman sa iniwan nila ang pamamaraan ni Propeta Muhammad, hanggang doon lang sila sa pagpapalaganap, makilala ng mga tao ang Panginoon, pero ang hindi naman nila binigyan ng halaga ay ang pagbabahagi sa mga tao sa mga uring pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mapasatin po natin ito. Hindi nila ibinabahagi sa mga tao ano ang mga pinag-utos ng Allah. Hindi nila ibinabahagi sa mga tao ano ang pinagbawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya walang halaga sa kanila ang pagsasaliksik ng kaalaman. May mga grupo na ganito ang kanilang pamamaraan. Sapat, sinapat nila sa kanilang mga sarili na unawaan nila ang Allah. Ang Allah ang tagapaglikha sa lahat ng mga lilikha. Ang Allah ang tagapanustos sa lahat ng mga lilikha. Ang Allah ang nagmamayari sa lahat ng mga lilikha. Ang Allah ang pangasiwa sa lahat ng mga lilikha. Pero walang halaga sa kanila ang mga pinag-utos ng Allah. Kaya hindi nila binigyan ng halaga. Paano nila malaman ang tunay na totoong pamamaraan sa pagsasala? Hindi nila binigyan ng halaga ang tunay na pamamaraan sa pag-aayuno. Hindi nila binigyan ng halaga ang tunay na pamamaraan sa tinatawag na pakikitungo sa magulang. Hindi nila binigyan ng halaga ang tunay na pamamaraan sa pananalita. Hindi nila binigyan ng halaga ang tunay na pamamaraan sa mga pag-uugali. Sinapat nila sa kanilang mga sarili, nalaman nila, naunawaan nila, ang aming Panginoon ay ang Allah. Pangatlong dahilan kung bakit po natin nasabi na napaka-importante ang tatlong kaalaman na ito, li'annaha yakunu su'alu anha fil qabr. Li'annaha yakunu su'alu anha fil qabr. Dahil sa ang tatlong kaalaman ito ang itatanong sa bawat isa sa atin sa kanyang libingan. Kapag tayo ay nailibing sa ating mga libingan, darating po sa atin ang dalawang anghel na ang kanilang itatanong ay ang kaalaman, ang tatlong kaalaman na ito. Man rabbuka? Sino ang iyong Panginoon?
Magino ka, ano ang iyong relihiyon? Mahadar rajul alladhi bu'itha fikum. Sino yung lalaki na siya ay pinag-utos at siya po ay pinadala sa inyo? Ito ang tatlong katangian. Katanungan na itong lahat ay napapaloob po sa ating nabanggit na tatlong kaalaman. Ulitin ko po, para po tayo makasagot mamaya. Ang unang kaalaman, ang pag-uunawa sa Panginoon. Pangalawa, pag-uunawa sa kanyang relihiyon. Pangatlo, pag-uunawa sa kanyang propeta. Pag-uunawa sa kanyang propeta. Maaari makayanan natin ipaliwanag ang una sa tatlong kaalaman ito, ang tinatawag na ma'rifatul abdi rabbahu, ang pag-unawa ng isang alipin sa kanyang Panginoon. Ang pag-unawa ng isang alipin sa kanyang Panginoon. Marami pong mga bagay na dapat po natin kilalanin sa Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito po ay napaka-importante. Dahil sa may mga tao, sila po ay nagkamali sa pag-uunawa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. May mga grupo, may mga tao, sila po ay nagkamali sa pag-uunawa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang unang grupo ay naunawaan nila, ang pag-uunawa nila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang pagiging Panginoon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pagiging Panginoon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naunawaan nila ang Allah siya ang tagapaglikha, naunawaan nila ang Allah siya ang tagapanustos, naunawaan nila ang Allah siya ang tagapagbigay ng buhay, tagabawi ng buhay, tagapangasiwa ng lahat ng mga lilikha. Hanggang dito lang sila sa ganitong pag-uunawa. Ang tanong mga kapatid, ang ganitong pag-uunawa sa Allah, ito po ba ay makakapagbigay sa atin ng kabutihan? Ang ganitong klaseng pag-uunawa sa Allah, ito po ba ay mapapakinabangan natin dito sa mundong ibabaw? Ito po ba ay mapapakinabangan natin doon sa ating mga libingan? Ito po ba ay mapapakinabangan natin doon sa kabilang buhay? O baka mayroong pang kailangan idagdag natin sa ganitong kaalaman na pag-uunawa? Baka mayroon pa tayong dapat idagdag na pag-uunawa sa ganitong pag-uunawa. Sa madaling salita, ang ganitong klaseng pag-uunawa sa Allah na hanggang doon lang sila naunawaan nila ang Allah siya ang tagapaglikha sa lahat ng mga lilikha. Naunawaan nila ang Allah sa kanyang mga gawain, rububiyah, na hanggang doon lang sila, hindi po sila ang ganitong pag-uunawa ay kailanman hindi nila mapapakinabangan. Bakit? Ang malinaw na tanda, katibayan, si Satanas ay naunawaan niya ang Allah. Nagkaroon ng pag-unawa sa Allah.
Ano ang katibayan? Dahil kasi Satanas ay naunawaan niya ang Allah. Pero hanggang doon lang siya sa pag-uunawa sa Allah sa kanyang pagiging Panginoon. Sinabi, nabanggit sa banal na Quran, sinabi ni Satanas, Satan, Rabbi bima agwaytani. Tinawag niya ang Allah na Panginoon. O aking Panginoon, dahil sa ako ay iyong nailigaw. So, salita ni Satan. Ang ibig sabihin, si Satan ay naniniwala. Naunawaan niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang tagapaglikha. Naunawaan niya ang Allah, siya ang tagapanustos. Naunawaan niya ang Allah, siya ang nagmamayari sa lahat ng mga limita. Pero ang tanong, siya ba ay kabilang sa kahahabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Siya po ba ay makakapasok sa paraiso? Wala tayong nahanap na katibayan, dalil mula sa Quran at sa hadis ni Propeta Muhammad na si Satan ay makakapasok sa paraiso. Ibig sabihin po, ang ganitong pag-unawa sa Allah, hindi kapaki-pakinabang. Hindi kapaki-pakinabang. Ang nadatna ni Propeta Muhammad na mga tao sa panahon na siya isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ba sila naniniwala na ang Allah subhanahu wa ta'ala siya ang lumikha sa kanila? Hindi ba sila naniniwala ang Allah siya ang lumikha sa 7 kalangitan at 7 kalupaan? Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Kung itatanong mo sa kanila, o Propeta Muhammad, man khalaqahum, sino ang lumikha sa kanila? La yaquluna Allah. Ang kanilang sasabihin, ang lumikha sa amin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard. Kung itatanong mo sa kanila kung sino ang lumikha sa 7 kalangitan at 7 kalupaan, la yaquluna khalaqahunna al-aziz al-alim. Ang kanilang masasabi, ang lumikha sa 7 kalangitan, 7 kalupaan, ay ang Panginoon Allah na siya ang tunay na sa Kanya ang tunay na kaharian. Kung ang pag-uunawa, ang ganitong pag-uunawa ay mapapakinabangan ng mga tao na nadatnan ni Propeta Muhammad, bakit po sila hinihikayat ni Propeta Muhammad na sila po ay pumasok sa relihiyon ng Islam? Naniniwala po sila ng Allah siyang tagapaglikha sa kanila. Naniniwala po sila ang Allah siyang tagapaglikha sa 7 kalangitan, 7 kalupaan. Pero dahil sa ito ay hindi magiging dahilan upang sila ay makapasok sa relihiyon ng Islam, hindi sila matatawag na Muslim. Dumating sa kanila si Propeta Muhammad na naibahagi niya sa kanila, na ipalaganap niya sa kanila ang relihiyon ng Islam. Pwede dyan, mga bata. Kung ang sasabihin ng tao, asyhadu, asyhadu an la razika illallah, yun ang ipapalit niya sa asyhadu an la ilaha illallah. Papalitan niya, asyhadu an la razika illallah, ako ay sumasaksi na walang tagapanustos maliban sa Allah. Siya ba ay makakapasok sa relihiyon ng Islam? Siya ba ay matatawag na Muslim?
Ganun din ang kanyang pagsasabi, Asyhadu an la khaliqa illallah. Ako ay sumasaksi na walang tagapaglikha sa lahat ng mga lilikha maliban sa Allah. Siya ba ay makakapasok sa relihiyon ng Islam? Siya ba ay matatawag na Muslim? Kailanman ay hindi siya matatawag na Muslim, kailanman hindi siya makakapasok sa relihiyon ng Islam. Ang salitang katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala upang tayo ay makapasok sa relihiyon ng Islam ay ang pag-uunawa sa pagiging karapat-dapat sambahin ng Allah. Yun ang dapat po natin idagdag sa pag-uunawa po natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maunawaan po natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala siya ang karapat-dapat sambahin. Maunawaan po natin ang Allah, siya po ang karapat-dapat sambahin. At ito ang ginusto ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Ito ang hinahanap ng Allah subhanahu wa ta'ala na pag-uunawa sa Kanya. Dahil sa tayo ay nagsasabi, palagi po natin sinasabi, ang pagyakap sa sarili ng Islam, ang kumplitong pagsuko sa sarili sa Allah. Ang kumplitong pagsuko sa sarili sa kagustuhan ng Allah. Ito ba ay magaganap? Ito ba ay mangyayari? Kung ang pag-uunawa natin sa Allah ay hanggang doon lang tayo sa pag-uunawa sa Kanya na siya po ang tagapaglikha, siya po ang tagapanusto, siya po ang nagmamayari sa lahat. Ito ay gawain ng ating mga puso. Ang nakakapagsagawa lang ng pagsamba sa Allah ay ating mga puso. Saan ang iba pang bahagi ng ating katawan? Ang dalawang mata, hindi ba ito dapat makapagsagawa ng mga uring pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala? Ang dalawang tainga, hindi ba ito kailangan makapagsagawa ng mga uring pagsamba sa Allah? Ang dalawang kamay, ito ba ay pwede makapagsagawa ng mga uring pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala? Nararapat. Dahil sa ang tinatawag na Islam o tinatawag na pagsamba sa Allah ay katulad ng naipaliwanag ni Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, al-ibadatu ismun jami'un bikulli ma yuhibbuhu Allah ta'ala wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Ito ang tamang definition ng pagsamba sa Allah. At ito po ay naaayon sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sabihin mo, O Muhammad, ang aking pagdarasal at patay ng hayop wa mahyaya at ang aking buhay at ang aking kamatayan lillah. Lahat po ito gugulin para sa Allah bilang pagsamba. Ito po ang ginugusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na pag-uunawa sa Kanya.
ganun nga din ginawa ko sa kasama ko eh. Natakot sila. Bawat bahagi, bawat parte ng ating katawan, wala silang maikikilos maliban lang sa mga gawain na ito po ay kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang dalawang mata, walang silang maikikilos maliban lang sa mga bagay na kinalulugdan ng Allah. Dalawang tainga, wala silang maikikilos maliban lang sa mga bagay na kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating mga bibig, wala siyang mabibigkas na salita maliban lang sa mga salitang kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang dalawang paa, wala silang maikikilos maliban lang sa mga bagay na kalugod-lugod at kanais-nais sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakakahiya naman pansinin na ang pagiging alipin ng isang tao ay sa oras na siya po ay nagdarasal. Masasabi po natin siya ay alipin ng Allah dahil siya ay nagdarasal. Masasabi po natin na siya po ay alipin ng Allah dahil siya ay nag-ayuno. Pero yung iba niyang galaw, iba niyang gawain, ay ang masasabi po natin ay siya ay hindi alipin ng Allah. Dahil sa mayroon siyang mga gawain na hindi kanais-nais sa Allah. Mayroon siyang mga pananalita na hindi kanais-nais sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang gusto sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay magiging alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng ating mga gawain, sa pamamagitan ng ating mga kilos, sa pamamagitan ng ating pananalita, sa pamamagitan ng ating pag-uugali, sa pamamagitan ng ating paniniwala o mga gawain ng ating mga puso. Ito ang gusto ng Allah. Hindi ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay kanyang alipin sa pamamagitan ng ating mga puso. Hindi. Dahil sa yun ang kahulugan sa binigay ni Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala na kahulugan o definition sa tinatawag na pagsamba. Ang pagsamba sa Allah, ismun jami, ito ay pangalan na nasasakop niya. Likulli ma yuhibbuhullah, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginugusto ng Allah at kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala min al-aqwali wal a'mal, mula sa mga pananalita at mga gawa, at ito man ay nakalantad at hindi nakalantad. Subhanallah. Mayroon po tayo mapapansin na isang tao, hanggang doon lang sila, hanggang doon siya. Siya ay alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng ating mga gawain. Sa pamamagitan ng mga gawain ng bawat ng kanyang parte ng katawan. Makikita po natin ang siya po ay gumagawa ng mga uri pagsamba sa kanya, sa Allah. Pero hindi natin alam na mayroon siyang naililihin sa kanyang puso na isang bagay na sobra niyang kinatakutan kaysa pagkakatakot niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon siyang naililihim sa kanyang puso na isang linika na higit ang kanyang pagtitiwala sa isang linika na ito kaysa pagtitiwala niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Masasabi po ba natin na ang ganitong klaseng tao, siya ay alipin ng Allah sa pamamagitan ng kanyang puso? La hawla wala quwwata illa billah.
Ang dapat magawa ng ating mga puso, maramdaman ng ating mga puso, ay yung mga gawain na kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala po tayong kinatatakutan maliban sa Allah. Wala po tayong aasahan na tulong maliban sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala po tayong pagtitiwalaan maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil po sa hindi naunawaan ng tinatawag na pananampalataya o akida, tayo po ay nadilikado po tayo. Hindi ba delikado ang tao? Kahit sabihin po natin na araw-araw siya ay nagdarasal, kahit sabihin po natin siya ay nag-ayuno, araw-araw siya po ay nagbabasa ng Quran, pero nailihim niya sa kanyang puso na mayroon pang isang bagay na higit ang pagmamahal niya sa isang bagay na ito kaysa pagmamahal niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang maililihim po natin sa Allah subhanahu wa ta'ala? Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Ang Allah, alam niya ano po ang ninanakaw ng ating mga mata. Maaari mayroon sa atin, alam niya kung ano ang kahulugan sa ninanakaw ng ating mga mata. Wa ma tukhfi sudur, at ang Allah batid niya, alam niya ano ang nililihim ng ating mga puso. Hindi natin maililihim sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mas sobra ang pagmamahal natin sa ating mga yaman kaysa Allah. Hindi natin maililihim sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mas sobra ang pagkakatakot natin sa sakit na COVID na ito kaysa Allah subhanahu wa ta'ala. Maililihim ba natin ito sa Allah? Hindi namin napansin. Ang dapat higit na katakutan po natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa ang Allah subhanahu wa ta'ala biyadihil umur, nasa kanyang kamay, nasa kanyang hawak niya ang lahat ng pangyayari. Kapag ginusto ng Panginoon na ikaw ay magkakasakit dahil sa COVID na ito, magkakasakit ka. Pero kapag hindi ginusto ng Panginoon Allah na ikaw ay hindi magkakasakit dahil sa COVID na ito, kailanman hindi ka magkakasakit. Pero gumamit po tayo, gamitin po natin ang mga dahilan para makaiwas sa sakit. Yun ang dapat natin idagdag. Sa pag-uunawa sa Allah, maunawaan po natin na ang Allah siyang karapat-dapat sambahin. At ang pagsamba sa Kanya, ito po ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga gawa. May mga uring pagsamba sa Kanya, ito ay mangyayari, magaganap sa pamamagitan ng ating pananalita. May mga uring pagsamba sa Kanya, ito ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga pag-ugali. May mga uring pagsamba sa Kanya, ito po ay magaganap sa pamamagitan ng paniniwala o mga gawain ng ating mga puso. Naglalaro ako sa iba. At ganitong pag-unawa sa Allah na siya karapat-dapat sambahin, min ajdiha arsalallahu rusula lil basariyah. Dahil sa Kanya,
ay pinag-utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga sugo para sa sangkatauhan. Nalaman po natin ang ipinag-utos sa mga sugo, mga propeta, ay ipalaga na nila, ibahagi nila sa mga tao na ang karapat-dapat sambahin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pero yung sumasalungat sa ganitong pamamaraan ay salungat sa pamamaraan ng mga propeta. Katulad ng ating nabanggit kanina, may mga tao na nagpapalaganap ng Islam hanggang doon lang sila sa pinapakilala nila ang Allah subhanahu wa ta'ala siya sa kanyang Panginoon. Pero hindi nila pinapakilala ang Allah sa kanyang mga kautusan. Hindi nila pinapakilala ang Allah sa kanyang mga kagustuhan, sa kanyang mga pinag-utos, sa kanyang pinagbawal. Sinapak nila sa kanilang mga sarili ang ganitong pag-uunawa. So ang ganitong pamamaraan, salungat sa pamamaraan ng mga propeta. Bilang palatandaan, sinabi ng Allah, walang kadbaan sinabi, kulli ummatin rasula an ya'budullah. Katiyakan na aming isinugo sa lahat ng mga nasyon ang isang sugo na ang daladala niyang mensahe ay ni'abudullah upang mapaniwalaan, maunawaan ng mga tao na ang karapat-dapat sambahin ay ang Allah. Ano naman yan? Sila Ganun din ang sinabi ng Allah, wa ma'arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wala kaming pinagutos sa naunang mga sugo. Bawal ka sa red. Wala kaming inutusan ng isang sugo Ayun ang mga red. na nauna sa iyo, Propeta Muhammad, illa nuhi ilayhi. Maliban lang sa ipinag-utos namin sa kanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, na walang karapat-dapat sambahin maliban sa akin. Sabi ng Allah, ana fa'budun, ako ang inyong sambahin. Bawat propeta, ito ang kanilang nabibigkas sa kanilang mga tauhan. Parang paliit ng paliit. Ya qaumi abudullah ma lakum min ilahin ghairuhu. Wala kayong karapat-dapat sambahin, wala kayong nararapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Min ajli hada at-tawhid anzalallahu al-kutub. Dahil sa pag-uunawa na ito, ang pag-uunawa sa Allah na siya ang karapat-dapat sambahin, anzalallahu al-kutub, ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga banal na kasulatan para maipaliwanag sa mga tao na ang Allah subhanahu wa ta'ala siya ang karapat-dapat sambahin. Ilan to? Kabilang po dito ang ganitong pag-unawa sa Allah, Alam? ang pagiging karapat-dapat ng Allah sa siya ang karapat-dapat sambahin. Hada at-tawhid huwa haqqullahi 'alal 'ibad. Ayun. Ang ganitong klaseng kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin. Humihingi po tayo palagi ng tulong sa Allah at ating napapansin bakit Bawal sa ibinibigay at hindi tinatanggap ng Allah ang ating panalangin. Paano? Tayo mismo ang nakakaalam. Unahin mo, sabi ng mga ulama, maalam, unahin mo ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala bago ka humingi ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo na ibigay sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang karapatan. Tapos ikaw ay inaasahan mo ang kanyang tulong. Ibigay mo na ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, tapos humingi ka ng tulong sa kanya. May maraming mga katibayan na ganitong pag-unawa.
Kaya yung mga taong nalaman na katanggap-tanggap ang kanilang panalangin, malalaman po natin sa kanilang kwento o sa history po sa kanila ay nauna ang kanilang pagsusumika, pagsasagawa sa karapatan ng Allah bago sila humingi ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nasapat na ang pag-uunawa natin sa Panginoon Allah ay naunawaan po natin siya sa kanyang pagiging Panginoon, Tauhidul Rububiyyah. Dahil sa ito ay hindi kapag-ipaginabang na pag-uunawa dahil sa mismo si Satan ay nagkaroon siya ng ganitong pag-uunawa. Mayroon po tayo din. At ganoon din ang nangyari kay Propeta Muhammad. Ang atlong dalil ay ang salitang magiging dahilan upang tayo ay makapasok sa relihiyon ng Islam ay yung salitang La ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sa maliban kay Allah. Kung ang bibigkasin po natin ay asyhadu an la khaliqa illallah, ako ay sumasaksi na walang tagapaglikha sa lahat ng mga linika maliban sa Allah, ikaw ay hindi matatawag na Muslim at kailanman hindi ka nakapasok sa relihiyon ng Islam. Inshallah sa mga darating na panahon ay ating madadagdagan ang ating paliwanag sa napakahalagang kaalaman. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.